Ako po si kapatid na Shoni Giray. Nakatala po ako sa lokal ng Aguila, distrito po ng Bulacan. Ang kasalukuyan kong hanap buhay ngayon ay nagre-real estate po ako. Bago po ako natawag o naanib sa Iglesia ni Cristo, marami po akong inaniban ng mga religion, kagaya po ng Pentecostal, Catholic, Born Again, and Jehovah's Witnesses. Nagawa ko pong magpalipat-lipat ng relihiyon sapagkat may nabasa po ako sa Biblia na ang sinasabi ay hanapin mo ang katotohanan at ang kayang kaharian. So, hinanap ko sa mga inaniban ko o sinalihan ko mga religion, hindi ako kontento, parang wala doon yung katotohanan at katuwiran. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo sapagkat yung husband ng mga pinsan ng husband ko ay mga kapatid sa iglesia. So nagkaroon ng doktrina sa bahay. Unti-unti kong naririnig na ito na yung katotohanan na parang hinahanap ko na dito ko matatagpuan. Kaya unti-unti na po akong nakikinig. Noong panahon na nagba-Bible study po sa bahay, dahil nga ang asawa ko ay gusto niyang mag-iglesia ni Cristo, ako naman po ay ayaw ko. Kaya lang nakikinig ako, nasa kwarto lang ako. Tapos habang pinakikinggan ko yung sinasabi ng ministro na nagdodoktrina doon sa asawa ko, parang unti-unti na liliwanagan yung isip ko at sa sunod na mga araw, unti-unti na rin akong lumalabas pa unti-unti. Ang aral po na aking napakinggan sa Iglesia ni Cristo na siyang nakatawag sa akin bakit napaanib ako, sapagkat yung narinig ko, iba doon sa mga narinig ko na ang Diyos ay iisa lang talaga at ang Kristo ay tagapagligtas, tagapamagitan. Kaya nung marinig ko po, bukod pa doon at marami pang makatotohanan na narinig ko mula sa Bible na inilalahad o itinuturo ng Iglesia ni Cristo, kaya po yun ay talagang ako na mismo ang lumapit na ako'y tuluyan ng magpapadoktrina. Nabautismohan po ako nung March 17, 1997 sa lokal po ng Rawis, distrito ng Samar North. Yung araw ng bautismo po, kasi bagong panganak ako noon eh. Nung araw ng bautismo, inaapoy ako ng lagnat. Talagang masakit ang mga katawan ko. Ang sabi nga ng husband ko, huwag ka na muna tumuloy kasi may sakit ka. Ang sabi ko, hindi. Kasi gagaling ako dito, oras na mabautismohan ako. So, tuloy pa rin po ako. Hanggang sa, nung inilulubog na po ako, sa dagat lang po kasi ang bautismohan kami. Nung sa akin, tayo na, pag ahon ko na sa dagat, sa napakagaan ng pakiramdam ko. Nawala po yung lahat ng sakit ng katawan ko. At ibang-iba na hindi ko kaya i-explain yung nadarama ko nung mga panahon na yun. Nung mabautismohan po ako, ang una ko pong ipinanalangin, siyempre nagpasalamat ako. At sana, sabi ko, matawag din ang buong angkan ko upang makamta namin o makasama kami sa mga ililigtas pagdating na araw ng paghuhukom. Mula po nung mabautismohan ako at naging isang ganap na kaanib na ako ng Iglesia ni Cristo, nung malaman ng buong angkan ko at ng biyanan ko, halos isumpa nila ako at ang aking mga anak. Dumating ang pagsubok, talagang hirap na hirap ako sa buhay. Kahit asin, uutusan ko yung mga anak ko sa biyanan ko, sanay ko. Wala, dahil Iglesia ni Manalo yan. So umuwi yung mga anak ko na umiiyak. As in, hirap kami talaga. Pero hindi po ako tumigil.
talagang ipinagpatuloy ko ang aking pagka-Iglesia ni Cristo. Sa kabila ng halos isumpa ako lalo ng nanay ko, so mahal na mahal ako ng nanay ko. Babae lang kasi ang nanay ko, kaya ayaw talaga niya na umanib ako sa ibang religion. Ayun, hindi ako sumuko. Talagang inano ko talaga sila, kinukumbins ko talaga sila nga, Nay, ito, nandito na ang totoong kaligtasan narito sa Iglesia ni Cristo. Ito ang may Diyos. Tapos ay, yun, hanggang sa unti-unti rin na nakikinig. Minsan pag napunta ako sa kanila, halos hindi ako pakainin, no? Ayun dyan, ikay Iglesia ni Cristo, wag mo yung ano yan. Ako, wala, kakain ako doon. Tapos pagkagabi na, yung mamahinga na kami, dyan ko sila minimisyon. Nagagalit sa akin eh. Matulog ka nga, yun na ang iglesia, wag mo kami pakialaman. Siguro, tumanim din sa puso't isipan nila kasi sinasabay ko yung pagpapanata na sabi ko, Ama, sabi ko, likhaan niyo po ng puso at isip na maunawaan po ang iyong mga banal na katotohanan. Sa awa at sa tulong ng Diyos, ang mga magulang ko po ay hanggang sa mamatay, masisigla silang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sa paglipas po ng mahabang panahon, dito ko po lalong napatunayan na ang Iglesia ni Cristo ang siyang tunay na may Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat lahat ng mga pagsubok sa buhay, mga kahirapan, ay aking napagtatagumpayan. Isa pa pong napakatibay na patotoo na ako'y naging Iglesia ni Cristo mula po sa baba na pamumuhay ay unti-unting iinangat talaga ako ng Ama. At hindi ko po nakakalimutan ituro sa mga anak ko ang mga nangyari, ang mga himala hanggat sa sila man po ay masisiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo at sila po ay may mga tungkulin. Kaya ang sabi ko sa mga anak ko, kahit anong mangyari sa atin, wala nang mahiwalay pa sa atin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat nandito po ang tunay na kaligtasan.